mahilig talaga ako sa ilog. So yung napili natin ngayon malapit sa ilog, kung mapapakita sana sa camera. So ito para sa akin na sa ngayon ito. Madami-dami na rin ako na pag-campingan. Sa pag-nature vibe ng camping, ito rin ako, Camp Payapa. Bakit ito? Yung mga CR nito sobrang solid, malilinis, madami. Kasi natry ko mag-camping sa iisang CR yung pumipila lahat. Ito, Camp Payapa, baka naman. Ako, nanginig ako sa tent ko kahit nakatatlong jacket ako. Solid dito sa Camp Payapa. Kaya, Camp Payapa, baka naman. Welcome to Classico Podcast, kung saan tatalakayin natin ang about sa pasyo at motocamping. Okay? Let's go! Papakilala lang kami nga pala ang Pasyo Classico. Yan. Onting background lang sa Classico. Ang trip namin is Motocamping using Pasyo. So yun, ang trip namin is motocamping. Pumupunta kami sa iba't ibang lugar. Ang bitbit namin is yung napakaliit natin na Pasyo. Ako nga pala si Ainares. Ang Facebook ko is Askirt. Ako nga pala si Nels, yung pasimuno ng Classico. Yo, what's up mga kamukha? Ako nga pala si Jeff Medias. JM from Montalban. Ako nga pala si Elias, taga Antipolo ko. Mahali lang ako dito. Ewan ko. Ako nga pala si Miko, pinakabunso sa grupo. Kung mahilig kayo sa music, may banda ako, Lotus Project. Nasa Facebook, sa Instagram, YouTube, TikTok. Ako si Tita Ruru, meron din akong Facebook page. Hi, I'm Tin from Taytay. Ako pala si Dins from Pasig. Ang page ko is Camp Tuhan. Nung lumabas yung patio, syempre, chinek ko muna yung review. Tapos, ayun, mahilig din kasi ako sa mga classic vibe na itsura ng motor, yung mga scooter lang. Best pa talaga yung una kong gusto kaso hindi natin afford, medyo makate. So, nakita ko si Yamaha, naglabas ng patio. At, nag-trending, nagkaubusan. That time nga, hirap na hirap akong kumuha ng patio. Pasyo kasi, una kasi unang motor ko, tapos gusto ko lang ng may service. Especially pamalengke lang. Sobrang perfect niya pag mga may dala ka. dahil sa gulay. Sa gulay board, sobrang lawak. Pinaka the best sa Pasyo is sobrang tipid niya sa gasolina yun. Pasyo kasi yung unang-una kong motor. Pero dati pa mahilig na ako sa mga classic na sasakyan, classic na motor. So nung as a beginner na rider, yun yung nakita namin na napakagandang motor. Tulad ni Jeff, dati pinangarap ko rin yung Fino. Kaso ayaw pa ng airmat ko na magmotor ako. Wala na siya nagawa, inuwi ko na lang yung Pasyo sa bahay. Ayun, saka sobrang tipid daw sa gasolina. Ako naman, bakit Pasyo yung napili ko? Kasi dati nakamiyo ako ng Argado, tapos nagpalit ako ng Aerox. Tapos yan, ito, yung Pasyo yung naging last na motor ko. Lalo na nung unang kuha ko nun, tontuwa ako. Pero hindi ako natuwa lang rin dun sa kulay na nakuha ko, kaya nagpapalit-palit ako ng kulay. Kaya ako nagmo-motocamping kasi mas gusto ko yung vibe sa nature. Kasi tahimik lang. Tapos, konti lang yung tao. Tapos, chill ka lang, ganyan. Yun lang. Chismosa. Oh, walang chismosa. Yun lang. Ba't ako nagmo-motocamping? Siguro, ito na yung pahinga ko. Dati talaga, pag may work ako, every rest day, nagra-ride talaga ako. Parang kating-kati lagi ako mag-ride ng malayo Kasi parang gusto ko kasi makapunta sa mga lugar na yung lalo na hindi ko pa napuntahan, yung wala pa akong ideya, yung parang naliligaw ako sa isang lugar. Yun yung mga gustong-gusto ko para ma-relax yung isip ko. Yun na lang yung reason ko. Ayun talaga yung content ko, yan, sa mga unang nakakakilala sa akin sa social media ko. Sir Apa yun Sir Apa lang, pare. So, yun yung unang upload ko about motocamping. Pero, hindi ko na-sustain yung ganong content kasi magastos Unang-una magastos, kailangan mo ng time na paggugugulan. Kaya, hindi ko na-sustain yung ganon na Pero, sobrang sarap mag-motocamping. Sa mga nagbabalak na mag-motocamping, ituloy niyo yan kasi magkaiba ang camping sa outing. Hindi nyo pwedeng ugaliin yung ugali nyo sa outing sa camping.
Lagi yung tatandaan yun. Magkaiba yun. Okay, merong quiet time ang camping sa outing, bahala kayo sa buhay nyo. Ayun yun eh. Kaya minsan merong nagsasalpukan sa social media na ganun nga. Pero solid talaga mag-moto camping. The best yan. Sa akin, parang gusto kong makita yung kakayanan ng motor ng motor natin, Pasio. Ayun din, parang gusto ko rin mag-explore. Gusto ko lang din maka-feel ng nature vibes, tahimik, tsaka para may iba naman, parang gusto ko parang ito yung parang makalayo sa realidad. Yung mga ginagawa natin sa city, ganon. Next question. Nakakasama lang naman ako mag-camping dahil sa klase ko eh. So, pang ilang beses ko pa lang to. Sa ngayon, para sa akin ito kasi mahilig talaga ako sa ilog. So, yung napili natin ngayon, malapit sa ilog, kung mapapakita sana sa camera. So, ito, para sa akin na, sa ngayon, ito. Kasi hindi rin mahirap puntahan. Kampayapa, baka naman. Baka naman. Madami-dami na rin ako na pag-campingan. Sa pag-nature vibe na ng camping, ito rin ako kampayapa. Bakit ito? Yung mga CR nito sobrang solid, malilinis, madami. Kasi natry ko mag-camping sa iisang CR yung pumipila lahat. Hassle yun. So, nagustuhan ko dito yung mga CR nila, napakadami. Kahit dun sa kabilang side, dun dami. Ito, kampayapa, baka naman. Nanginig ako sa tent ko kahit nakatatlong jacket ako. Solid dito sa Kampayapa. Kaya, Kampayapa, baka naman. Meron pa, may haabol pa. Ito manging isda natin. Hindi yun, ang galing ni Eds. Ni Elias, yan. Nangisda kasi siya dito. Siguro inabot siya mga 2 to 3 hours. Nakahuli naman siya. Para sa akin, sa ilang ko na rin sa pagmamoto camping, yung mga kaya mo lang bitbitin, saan ka masaya kung ano yung preferred mo na pwedeng gamitin. Kasi ang pagka-camping naman, wala naman siyang limitation, wala naman siyang kahit nga magamo ka lang, ang importante, ma-feel mo lang yung vibes, ganyan, yung tahimik na lugar. Ako kasi matagal na ako nagmo-moto camping. Hindi ko lang na bibidyoan yun dati. Nung una, siyempre beginner ka, wala kang alam eh. Ang mga bibit-bitin mo, yung mga buy one take one na ang lalaki na chair, nadanasan ko yun eh. Yung ang lalaki masyado, so hindi siya space saver. Napagtanto ko na pagka moto camping, ang kailangan mong dalhin is yung pinaka maliliit. Yung talagang mapagkakasya mo sa motor mo, hindi ka maaabala sa daan. Siyempre, nakamotor tayo eh. Ang hilig ng mga nakamotor, mga magsisingit eh. So, pwede tayong makatama pagka ganun yung mga camping equipment natin. So, kailangan nyo sa mga camping equipment is yung mga foldable. Kasi ako, ilang beses na akong papalit-palit ng mga camping equipment ko eh. Nalaman ko lang na yun nga, kailangan mo talaga is yung space saver. Napaka-importante nun sa mga nagmo-motocamp. Kasi unang-una, ang liit ng mga bitbit natin, motor lang yan. Pagka motocamp, limitado yung ating mga gamit. Siyempre, pag camping yung tutulugan, tent. Pangalawa, awning. Kasi kapag umulan, safe ka pa rin. Pangalawa. Pangatlo, siguro ito, recently lang dagdag ko na. Yung inflatable bed. Based sa experience namin ni Tita Ruru, natutulog kami ng walang inflatable bed. Paggising namin sa umaga, ang sakit ng katawan namin. Kahit sa dagat pa kami nagka-camping, kahit buhangin, malambot, iba. Pag humiga ka, matigas. At saka yung inflatable na unan. Kasi, ito based on my experience, nagka-stiff neck ako nun eh. Natandaan ko yun eh. Pagising ko sa umaga, iniinda ko sakit ng katawan dahil ang tigas nung napwestuhan namin. Siguro sa akin yung yung top 3 camp essential is number 1, quality na na camping gears. Ang maya-advise ko lang sa mga gusto mag-camping, sure na talaga na gusto mag-camping is mas mapapamura kayo sa mahal. Maniwala kayo sa akin, ang dami ko na pinagdaanan na gears
Nagsimula ako dun sa yung mga beach tent na tigti 300 pa noon eh. Tapos pag umulan, basang-basa kayo sa loob, naglulusak na kayo. So ayan, pinagdaanan ko dun sa yung kumbaga yung mura na hindi naman ako madalas mag-camping, hindi naman araw-araw eh. Every month lang naman, once a month pa ako nagka-camping noon. So, sayang yung pera. Also, kung magre-rent ka, mapapamahal ka kasi kung regularly ka na nagka-camping, gusto mo na talaga yung camping, kailangan mag-invest ka talaga kasi imagine mo, ang rentals is 500 per tent. Tapos iba pa yung entrance, iba pa yung kung may kasama ka, kakainin mo pa, 'di ba? Kung bumili ka ng one time big time, tapos ginamit mo lang ma-ROI mo agad 'yun. Tapos next, yung vehicle mo, syempre, kung paano ka pupunta sa campsite. Yung motor mo, make sure na safety first. Naka-condition yung motor mo, yung tires mo, yung makina mo, 'di ba? Dito sa Fash wala akong masasabi kasi kasya lahat ng gamit ko. Sa dami ng dinadala ko lagi. Ayan. So, ayan. And syempre, yung camping essential din yung pag-e-enjoy. Camping tent. Okay, napaka-importante ng tent. Pero ako ang ginawa ko, hindi na ako bumili ng mga mumurahin. Kasi alam ko pagka mumurahin, mga ilang gamit lang yan, durug-durug na agad yan eh. Tapos naranasan ko rin kasi yung nung nagbaler kami dati, yung ibang gamit ng mga tropa ko is beach tent. Umulan ng malakas sa baler, basang-basa sila. Kami, ang gamit ko na noon is Decathlon. Pangalawa naman sa akin is yung camping chair. Yan. Ang una kong chair noon is yung maliit pa eh. So nagkamali rin ako. Ganun talaga pagka mag-e-explore ka eh. Papalit-palit ka hanggang sa makuha mo yung pinakagusto mo na camping chair. Tapos ang pangatlo, cooking set. Yun, para sa akin. Hindi na rin kasi parang Boy Scout ka na magsisiga ka sa Kasi bushcraft ka. Hindi na, meron sa ibang content creator, uso pa yon. Okay yun. Kasi yun naman talaga yung dating camping eh. Pero ngayon kasi marami ng teknolohiya. Di ba? Kung mga teknolohiya, marami na tayong pwedeng gamitin eh. So yun, napaka-importante ng cooking set para hindi kayo magutom sa campsite. Maraming salamat sa panonood sa aming Klasiko Podcast. So, abangan nyo yung iba naming podcast sa mga iba't ibang campsite. Yun, kung meron mga brands o campsite na naghahanap ng mga content creator like me, Jeff Media, and Scoot Camper at Kamptuan pala, sorry. Sorry pare. Maraming salamat sa panonood at sa suporta sa Pasyo Klasiko. Pasyo Klasiko #1. Peace out.